ba na may mga tao sa paligid mo na may kakaibang katangian na sa sobrang rare, sila lang ang meron nun kumpara sa milyong-milyong tao? Mula sa pagiging kaluwete hanggang sa mga taong hindi nakakaramdam ng pain. Tara, alamin natin ang 10 pinaka-rare na genetics sa buong mundo. Nako, yung number 1, nakakagulat. Number 10, left-handed. 1 in 13 people. Oo, hindi ka weird kung kaluwete ka. Rare ka lang. Isa sa 13 na tao ang maituturing na kaluwete ayon sa statistics. At ayon sa mga pag-aaral, mas madalas daw na mas creative at mas mabilis mag-isip pagdating sa arts at strategy games ang mga kaluwete. So kung kaluwete ka, huwag mong ikahiya. Say it with pride. Number 9, cleft chin. 1 out of 21 people. Kita mo to. Ang tawag dyan, cleft chin. O yung may hiwa sa baba. Yung parang may dimple sa chin, isa raw yan sa mga physical traits na nakukuha sa genetics. And guess what? Only 1 out of 21 people ang meron nito. Actually, yung may mga ganitong tao ay tinuturing na attractive. Yung iba pa nga, nagpapa-opera para magkaroon nito. Number 8, psychopath trait. 1 out of 113 people. Okay, ito medyo intense. Isa sa bawat 113 na tao ay may psychopathic tendencies. Pero hindi ibig sabihin nito killer ka ha. Ang ibig lang sabihin nito ay may kakulangan ka sa empathy at super logical mong mag-isip kahit sa emotional na situations. So kung may kakilala kang parang robot na parang walang pakiramdam, alam na. Number 7, heterochromia. 1 out of 2,500 people. Ito naman yung may mga taong magkaiba ang kulay ng dalawang mata. Ang example nito ay yung may mga mata na green sa kabila at yung isa naman ay color blue. Yung iba namang example nito ay iba ang kulay ng kanilang iris. Ang tawag dyan, heterochromia. Sabi nga nila super cool daw nito at super rare. Nagmumukha daw kasing real life anime character yung isang tao. Number 6, 6 fingers. 1 out of 13,400 people. Yes, may mga taong ipinanganak na may 6 na daliri sa kamay o paa. At hindi ito AI tunay ito. Bihira, pero may mga cases na functional pa rin ang lahat ng kanilang 6 na daliri. Number 5, back-bending knees. 1 out of 105,000 people. Imaginein mo yung tuhod mo tumitiklop pa atras. Yap, may mga ganyang rare condition. Tinawag itong genu recurvatum at sobrang rare nito. May kakilala ka bang may ganyang condition? Itag mo na yan sa comment section. Number 4, can't feel pain. 1 out of 1,095,000 people. Yes, may mga taong hindi nakakaramdam ng sakit. Mukhang superpower, no? Pero delikado ito. Kasi kahit may injury ka, hindi mo nararamdaman. So pwedeng maging malala ang mangyari sa'yo. Or just imagine na sunugan kayo ng bahay at may ganito kang kondisyon. Mahimbing ang tulog mo, pero hindi mo alam na susunog ka na. Kaya itong kondisyon na ito, hindi siya superpower. Delikado siya. Number 3, mirror movement. 1 out of 3 million people. Ever heard of people na pag gumalaw ang kanan nilang kamay, gumagalaw din ang kaliwa kahit hindi nila sinasadya? Ang tawag dyan, mirror movement. Sobrang rare nito. Dahil parang may sariling utak yung kalahati ng katawan nila. Number 2, golden blood. 1 out of 170 million people. Narinig mo na ba ang blood type na to? Nako, ito yung pinaka-rare sa buong mundo. Ito yung tinatawag na RH null o golden blood dahil walang kahit anong RH antigen. Sobrang valuable sa mga transfusion pero sobrang hirap din humanap ng match. Nako, alamin mo na yung blood type mo, baka kasi ikaw na yan. Number 1, uncombable hair syndrome. 1 out of 900 million people. Nako, ito na siguro yung pinaka-wild. May mga taong ang buhok ay literal na hindi masuklay. Hindi dahil makunat, kundi dahil genetically iba ang structure ng buhok nila. Mukha silang laging nagising sa bagyo. Naalala ko tuloy si Hermione sa Harry Potter. Baka may ganitong klaseng syndrome siya. Grabe no? Akala natin fiction lang. Pero may mga taong ganito talaga sa totoong buhay. Comment mo naman kung meron kang kakilala na may mga ganitong kondisyon. At alin sa mga rare genetics na ito ang pinaka nakakagulat para sa'yo. At kung gusto mo pa na mag-get pang klaseng content, dito lang yun sa page ko kaya follow ka na. Yun lang. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.